Hi po everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod. Bumabati sa inyo ng magandang gabi around Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa ating mga nire-reaction ng video. So sa ating reaction video ngayon, parang nakapukaw ng aking damdamin, ng aking iisipan, kaisipan, sorry po, na medyo hindi ako eksperto sa Tagalog, napukaw ang aking kaisipan dito sa upload ni Manay Bergelin dito sa apat na magkapatid na itong ng kanilang panganay ay si Bina ang pangalan niya. So at mapaiyak ka dito sa vlog na ito. Actually nagkataon itong Mother's Day ang pag-upload nitong si Manay Bergelin. So nakapukaw ng aking isipan kumbaga itong mga hinanakit ng mga bata sa kanilang ina, diba? So reactionan po natin ng kaunti at na-inspired lang ako. Actually, wala namang hindi may inspired sa lahat ng mga ina-upload ni Manay Bergelin, diba? Kasi ang ang mga tinutulungan niya, yung parang nakakabagbag ng damdamin. Most of the time na tinutulungan niya, yung mga bata na walang nana, walang magulang, ay yung mga senior citizen na napabayaan ng mga anak, parang ganun ang lagi niyang na-encounter dito sa tinutulungan niya. So, suportahan po natin at tulungan po natin ang ating si Manay Bergelin. Suportahan po natin ang kanyang ang kanyang channel at ito po ay Bergelin Cares at 2.0 ang kanyang YouTube channel. So, suportahan po natin mga kananay dyan. So, nakita naman natin at kumbaga, isa itong charity vlogger na alam naman nating tumutulong talaga itong si Bergelin. Na hindi naman talaga itong kumbaga, namimili ng taong tinutulungan. At I said na ayon din sa kanya, off-cam man o on-cam, tumutulong pa rin siya. Pero ang masakit doon ay tumutulong na nga siya pa yung masama, diba? Ganun naman talaga itong mga tao, pangungugali na talaga nating mga Pilipino. Hindi naman po lahat, pasingtabi po sa iba ay tinutulungan na kumbaga ikaw pa ang naging masama na ikaw ang tumulong. Kung hindi ka na makatulong, masama ka na. Dapat po i-appreciate natin, maliit man o malaki ang maitulong sa atin. We have to appreciate that kasi nagpapasalamat tayo na nag-appreciate tayo na mayroon pa palang sa panahong ito, mayroon pa palang mga busilak ang puso na tumutulong. Diba? So, ibalin po natin dito sa aking nakapukaw ng aking damdamin. As I said, itong si Bina ang apat na magkapatid at si Bina itong panganay. So at pinuntahan nga ito nila Manay Bergelin at para matulungan at mabigyan ng sigurong tulong itong mga batang ito. So nang napunta siya doon, syempre nakilala niya at tinanong yung mga bata kung nasaan yung nanay. Ang nanay daw niya ay nag-asawa na ng iba, may pamilya na daw ng iba. Yung tatay daw niya, sorry to say, kumbaga he passed away. At yung magmula daw noon, nung nawala yung tatay nila, yun na nag-asawa na itong nanay nila. So ngayon mayroon na rin itong pamilya at kumbaga hindi na niya kinilala itong mga anak na iniwan niya. Kumbaga ganon ang sinasabi nitong si Bina. Masakit lang isipin na bilang isang anak na ikaw ang tumatayo ng obligasyon na dapat obligasyon ng magulang.
Pero wala siyang magagawa, kailangan niyang gampanan kasi nga totally tinapon na sila nitong nanay nila. So dito sa nanay nila asaan tong konsensya na niya bilang isang ina na basta na lang itinapon yung mga anak doon sa gilid, 'di ba? You produce, kumbaga ginawa mo yan, sinilang mo sa mundong ibabaw na itong mga bata. Ngayon bigla mo silang itatapon na parang basahan. Asaan ang konsensya mo bilang isang ina? Hindi ito hayop ang mga batang ito'y tao na isinilang mo nang galing sa'yo. Ngayon hindi mo man lang kilalanin at kumbaga initsapuera mo na itong mga batang ito. Asaan ang konsensya mo? Asaan yung puso mo, 'di ba? Puso ng isang ina, 'di ba? So actually mga kananay, hindi naman na ngayon lang nangyayari. Karamihan talaga ganon. Pinag-iiwan, inaabandona ng mga ina ang mga anak nila, lalo na ito'y nakakahanap na ng ibang lalaki, kumbaga ipinagpalit ang kaligayahan sa puturo ng mga anak, di ba? Dito sa episode ni Manay Bergelen, ayan, lahat ng tao siguro nakapanood nito ay nakakasakit ng damdamin, lalo't lalo na itong binuhos nitong si Bina ang kanyang sama ng loob, na nagsalita siya na doon sa nanay niya na kumbaga paano sila iniwan, na ang sinasabi niya ay 2 years na raw sila iniwan ng kanilang ina. So it means namuhay itong mga batang ito for 2 years na sila lang. They survive themselves, kumbaga nagtutulungan na lang. Ayon kay Bina ay kahit ano na lang daw, yung buko na huhulog kung pwede nila, yung pagsasaluhan nila, yung gulay na mayroon silang makikitang gulay, yun ang pagsasaluhan nila. At kahit basta't malamanan yung tiyan, syempre walang makakatulong sa kanila. At yung iba daw ay nagbibigay na lang yung kapitbahay sa kanila, kahit hindi nila raw ito kaano-ano, pero siguro naawa yung mga kapitbahay nga dahil sa kalagayan ng mga bata, di ba? So ayon din naman dito kay Bina, at napakasakit daw na hindi na sila tinuring na anak ng kanilang nanay, at may pamilya na raw ito at 2 taon na hindi na nagpapakita sa kanila, ayon kay Bina. At kumbaga iniwan niya yung responsibilidad niya dito kay Bina, na dapat ay siya ang may responsibilidad dito. Totoo naman, at bilang isang ina ay responsibilidad mo yun, kasi niluwal mo dito sa mundo yung mga anak, yung mga batang iyon, tapos iiwan mo na lang, di ba? At mabuti na lang at may isip na rin itong si Bina, kasi 20 years old na siya, at siya na tumindig ng ina at ama doon sa mga kapatid niya. So hindi niya maiwan-iwan dahil may mga kapatid siya. Ayun, at nahabag ako, kumbaga napukaw ang aking damdamin dito sa paliwa sa hinanakit ni Bina sa nanay niya. Kasi bilang isang nanay, lahat naman tayo nanay, na ito ang ating pinaka-importante sa ating buhay, itong mga anak natin, to. Kasi this is the precious gift from God, diba? Sinasabi nila, ang anak ay isang magandang regalo, ang isang magandang blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. So dito ay para bang niya na lang itinapon itong mga anak niya, itong nanay nila Bina. So sabi ni Bina, magmula noon ay siya nang tumayo, siya na ang nag-aalaga dito sa mga kapatid niya. So nakita naman natin, yung bahay na tinirahan nitong mga bata ay hindi basta-basta, kumbaga babae, 3 babae, tapos maliliit yung 2 lalaki. Mga dalagingging na itong mga babae, nakakatakot yung bahay nila, na yung pasukin ng mga masasama ang loob, na yung bang pagsamantalahan, wag naman sana, di ba? At least naman yung mga kapitbahay ay mababait. So tinanong ni Manay Bergelen itong batang isa na ba't siya umiyak. Masakit daw sa kanya, masakit sa damdamin ang pag-iwan sa kanila ng kanilang ina. So at tinanong niya kung mahal niya pa bang ina niya, at naalala niya,
hindi na raw. So, ang puot at galit ng isang bata na hindi niya mapatawad ang nanay niya nandoon. Nakita natin the way na yung bata nagsasalita, di ba? So, ang sakit isipin na hindi ka patawarin ng anak mo. Na balang araw, kumbaga, mag-cross ang inyong landas. Magkikita kayo ng anak mo na isa siyang halimbawa naging isang successful professional engineer or anuman, policeman siya o anuman nurse man siya, nag-cross ang inyong landas, ano na lang ang mukha mo, harap mo doon sa anak mo, 'di ba? Kumbaga insulto sa atin yun bilang isang ina, kasi ngayon iniwan mo ng maliit kasi hindi mo sila kailangan, ngayon kailangan mo sila kasi malaki na, 'di ba? Hindi natin alam ang panahon, 'di ba? So dito sa nanay ng mga batang ito, at hindi ko lubos maisip na ganito ang kanyang pamamaraan. Kumbaga ipinagpalit niya yung anak niya doon sa sarili niyang kaligayahan, di ba? At lalaki yun, marami tayong makikitang lalaki. Yung mga anak natin minsan lang yan dumaan sa buhay natin, di ba? Kailangan natin yung alagaan, kailangan natin yun panindigan kasi ginawa natin yun eh. 'Di ba? Magpasalamat tayo at binigyan tayo ng anak ng Panginoon. Yung iba nga ay nagsusumikap na magkaroon ng anak ay hindi mabigyan ng Panginoon ng blessing. So ikaw nagkaroon ka ng ganitong magagandang anak. Bakit mo ipinagpalit ang anak mo ipinagpalit mo yung anak mo sa lalaki, 'di ba? Panandali ang kaligayahan lang yon, hindi yan panghabang buhay. Samantala yung anak mo habang buhay yan, mag-aalaga sa'yo, mag-aaruga sa'yo, gagawin kang prinsesa ng mga anak mo balang araw, di ba? So dito at sinayang ng nanay ng mga batang ito, nanay ni Labina, itong pag-iwan sa kanila. Dahil galit na galit, kumbaga andoon yung paggalit nila sa puso nila bilang isang anak na iniwan mo yung mga anak mo, di ba? At hindi man siguro nila masabi ngayon, pero balang araw masasabi nila yan sa harapan mo. Yun ang pagsisihan mo kasi hindi mo na maitutuwid yung pagkakamali na yun kasi inabandona mo ang mga bata, inabandona mo yung anak mo nang dahil sa sarili mong kaligayahan, hindi ba? So ang ganda na lang ng episode nitong si Manay Virgilin tungkol dito sa mga bata na Mother's Day special, itong ang upload niya dito sa kanyang YouTube channel, itong mga batang na ito na nagkapamagat siya doon. Kung mayroon kayong nanay na ganito, 'di ba? Mayroon kayong mga magulang na tulad nito. Kumbaga, hindi naman magkapareho yung mga magulang, 'di ba? Pero sana tayo maisip-isip ng mga nag-aabandona ng mga anak ng basta-basta na lang. Isipin natin po, niluwal natin itong mga bata dito sa mundo. Tapos, kumbaga, bigla mo na lang iiwan ng basta-basta na walang kadahilanan. Ang dahilan, kumbaga, yung sarili mong kaligayahan, naghanap ka ng pangalawang lalaki sa buhay mo at iniwan mo yung mga anak mo, 'di ba? Lalaki lang yan, marami yan, pero yung anak mo minsan lang yan sa buhay natin, 'di ba? So mga kananay, ito ang aking reaction dito at sana'y mapulutan natin ng aral itong in-upload na ito, na sana hindi lahat ng nanay ay ganito, 'di ba? Napakahalaga po ng anak para sa atin, di ba? At magpasalamat tayo, biniyayaan tayo ng Panginoon ng anak, di ba? Magkaramihan ng mga iba, hindi sila biniyayaan ng Panginoon na magkaroon ng anak. Maswerte ka at mayroon kang 4 na anak, di ba? Maraming nagwi-wish na magkaroon ng ganyan, 3 o 2 anak, pero nabiyayaan lang ng isa tulad ko. Napakaswerte mo na mayroon kang ganyang 4 at saka yung anak mo ay talagang matatalino. Alam po ninyo kung bakit mga kananay ko nasabing matalinong mga bata, kasi itong si Bina kung magsalita parang napaka-matured niya magsalita napaka-matured niyang mag-isip, di ba? Kahit may hinanakit siya doon sa mga salita niya, pero kumbaga pinanindigan niya yung mga kapatid niya kaysa sa kung ano ang dapat, di ba? Ang ginawa niya kung ano ang tama para sa kanila magkakapatid. At ito pa yung nakakagulat, nag-aaral pa silang lahat kahit
wala silang magulang, pero kumbaga pinursige nila yung sarili nilang mag-aral. Yun ang question sa kanya ni Manay Bergelin, na sa amin ni Manay Bergelin na bakit naisipan mo pang pumasok, alam mo namang walang-wala kayo kahit pagkain. May pangarap naman daw siya, sabi ni ayon dito kay Bina, may pangarap siya na gusto niyang maiahon sa kahirapan ng kanyang mga kapatid. Ang sagot ni Manay Bergelin sa kanya, ang nanay mo, hindi po, kasi tinalikuran at kinalimutan na namin siya. So kalimutan na rin namin siya. Kumbaga, ang sakit na napakasakit kung isip-isipin kung na sinasabi ng anak natin ganun So may pangarap siya para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Kung ibig sabihin, iniisip ni Bina yung mga kapatid niya talaga, dahil sino ba naman ang sasandalan ng mga kapatid niya kundi siya lamang na ang panganay na anak, diba? Siya na rin ang naging nanay ng mga bata, dahil nga 2 taon na daw hindi na nagpapakita talaga ni Hoy ni Hay, hindi na talaga daw nagpaparamdam sa kanila itong nanay nila. So sa ating mga nanay, sa mga magigiting na nanay, saludo tayo. Mahalin po natin ang ating mga anak. Sa mga anak din, mahalin ninyo yung mga magulang ninyo, diba? Dahil kung walang magulang, wala kayo, diba? Kung wala ring bata, wala ring magulang, diba? Hindi ka naman matatawag na magulang, o hindi ka naman matatawag na nanay o tatay kung wala kang anak, 'di ba? So mga kananay, hanggang dito na lang po itong aking reaction video dito sa in-upload ng ating Manay Bergelin. Suportahan po natin ang Bergelin Cares. Yun po ang YouTube channel ni Manay Bergelin Cares. So pa-shoutout po ako sa aming pinunong Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang Ka-Business Family, at ang lahat po ng aking kasamahang reactor, Sinataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Plish Channel, Analisa Reality Vlog, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, MK Inday, Okray TV at Kamix Vlog, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog po nagsasabing magandang gabi around Middle East, magandang umaga o tanghali sa atin sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all. Magandang gabi po, bye bye po. Sa susunod na reaction video natin, magkikita-kita tayo. Shoutout sa lahat ng aking mga subscriber at mga commentor dyan at mga viewers ko dyan. Please don't skip ads po tayo, mga kananay natin dyan. Bye bye po.